Hello, what's up mga idol? So, kumusta kayo? Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat at napadpad na naman kayo dito sa ating channel, no? Bago natin simulan ang ating pagre-review sa ating 12 volts na water pump, nais ko munang i-shoutout mga idol ang mga idol ka-DIY natin dyan sa Cotabato, Pangasinan, Nueva Ecija, at saka Pampanga mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. At kung nasan man kayo mga idol, maraming salamat po sa panonood sa ating munting mga DIY dito sa channel na to. So ito na nga mga idol, gagawan na natin ng review. Ito ang ginawa nating 12 volts na pump nung nakaraang buwan. So ito ay mag-aapat na buwan na. O, hindi lang apat na buwan kasi ilang buwan na rin simula nung na-set up ito at nung nagawan ko ng video. So yung video natin ay apat na buwan na. Ngayon mga idol kasi nagkakaroon ng problema yung ating mga ibang ka-DIY dito, no. So nais kong gawan ng video at saka konting ano rin, tips para maitono nila ng maayos at maayos nila yung kanilang 12 volts na pump mga idol para lahat tayo ay papanoorin nila yung tutorial kasi marami pong nag-PPM sa atin na medyo nagkaroon ng problema sa kanilang setup. Pero marami rin nakagawa ng walang problema, no. So itong video natin mga idol ay sana panoorin niyo buo para kung meron man kayong problema sa inyong pump na ginawa ay sana itong video natin ay makatulong, no. Sa mga hindi pa pala nakapanood ng video natin dito sa 12 volts pump natin mga idol, nandito yung yung ayan yung thumbnail at ilalagay ko rin sa description yung link mga idol para hindi nyo nakalkalin sa ating mga videos. Okay. So dito mga idol, simulan muna natin sa reviews. Okay. So yung review ko dito sa 12 volts na to, doon sa aking konsumo sa aking bill ay matipid naman. Yung ano lang natin, yung consumption lang natin na naidagdag mga idol, yung bill natin ay naidagdag lang ay 85 pesos. So, hindi yun consistent pero hindi siya lumalagpas sa 100 pesos. Okay, so sobrang tipid niya. Kahit na wala tayong tangke dito, so gamit na gamit to pangligo, panghugas, panglaba. Ayan, so ilan kami dito? 5, 6. Okay naman siya mga idol, matipid naman siya sa consumption. Kahit na gumagamit tayo dito ng 220 sa aming DU. Kapag ka brownout naman mga idol ay ginagamitan ko rin to ng solar. So nakasaksak din ito, may double throw rin ito sa aking 24 volts na may inverter. Okay, so naka-solar din siya kapag ka brownout. Pero usually mas madalas pa rin sa DU to mga idol. So far dito mga idol, wala pa naman akong na-encounter na major problems, no. Nagkaroon lang ako ng problema, nagkaroon tayo ng leak dito sa baba dahil medyo napudpud yung teflon, may sumirit na tubig at hindi ko naagapan. So naano yung teflon niya mga idol at doon tumagas, nagkaroon ng tagas. Kasi napansin ko lang noon, andar ng andar. Kaya chinik ko. So naayos naman yung teflon bang. So dito naman tayo mga idol sa mga nagkakaproblema sa kanilang pump, ano. Kapag ka yung inyong pump ay andar ng andar, kahit hindi nyo ginagamit, possible yan mga idol, meron niyang singaw. Okay, meron niyang tulo. May tumutulo dyan na tubig kaya nawawala yung pressure natin dito. Kaya aandar yung ating pressure switch mga idol kapag ka may singaw. Andar ng andar yan every minute kapag ka nawala yung pressure. So lagi nyo i-check yung inyong linya kung meron siyang singaw mga idol, no? Para kasi hindi nyo ito may hindi nyo to matitimpla ng maayos kapag ka meron kayong singaw. Kapag ka hindi nyo to natitimpla, ganun pa rin, andar ng andar o kaya ayaw mag-on, ayaw pumitik ng pressure switch, possible yan mga idol, meron po tayong singaw sa ating linya, kailangan po natin i-double check. Isa rin dito sa ating pump mga idol, dapat yung ating source ng tubig ay nasa 9 meters or 10 meters pababa. So kapag ka nasa 11 to 12, 15 pababa, hindi ko pa na-try mga idol, 15 to 12. Hindi ko pa na-try. Pero mayroon tayong mga ibang DIY na nakasubok na hanggang 12 meters ay kayang-kaya naman. Basta yung gagamitin yung foot valve at saka gate valve ay hindi po yung mga mumurahin. Dapat yung kalidad talaga. Medyo mahal lang yung ating mga gate valve mga idol pero sulit yan, maasa. Pagdating naman sa ating mga faucet mga idol ay maximum of 4 na faucet lang po talaga ito. Kapag kasi
gumamit tayo. Pwede naman mga 5 or 7, basta wag lang sabay-sabay na 3 na naka-on yung faucet kasi mahina na po talaga yung tubig natin. Pero pagka mga 2 lang po yung faucet natin na nagsabay, okay na okay pa rin mga idol. At saka itong ginawa kong linya dito, kung susumahin natin nasa pinakamalayo ko 15 meters mga idol. So okay na okay pa rin naman yung pressure ng tubig. Wala pa naman po problema. Meron din tayong mga ka-DIY na nag-set up ng 20 meters na haba. Okay pa naman daw yung kanilang pressure. So balik tayo sa mga problema, naging common na problem natin dito mga idol, ano. Dito naman sa ating pump, kunwari na-check nyo na lahat yung inyong mga linya, wala naman kayong leaks at ganun pa rin, hindi nyo maitono yung pressure switch nyo, ay dumako naman kayo dito mga idol sa inyong power supply. Kapag kasi masyadong mahaba yung inyong wire ng pump papunta dito sa ating switch at papunta naman dito sa ating supply, kapag masyadong mahaba, umabot kayo ng mga 5 meters pataas or 3 meters pataas, magkakaroon pa kayo ng tinatawag na voltage drop galing sa ating power supply. So kung yung power supply nyo ay naglalabas ng constant na 12.8 to 13 volts at masyadong mahaba yung inyong wire mga idol, magkakaroon ng voltage drop yan. Pagka dumaan na dito, pagka pumunta na dito sa inyong pump, ay maaari na sa 11 volts na lang yung inyong supply mga idol. So mababa na yung voltahe natin at hindi po aandar ng maayos itong ating pump. At syempre kapag hindi umandar ng maayos yan, mababa yung supply, mabagal lang yung ikot ng ating pump mga idol at hindi kayang i-pressurize yung ating pressure switch mga idol, no. So hindi mag-trigger ito. Hindi rin siya mag-on ng maayos at hindi rin siya mag-off ng maayos mga idol, no. So dapat yung inyong wire mga idol galing sa inyong supply papunta sa inyong pump ay dapat nasa 2 meters lang or 2.5 yung wire, yung haba niya mga idol, no, para hindi kayo magkaroon ng voltage drop. So yun yung nagiging common issues natin dito sa ating dito sa ating pump pagka hindi nyo maitono ng maayos yung pressure switch, no. So yung tutorial natin dito sa pagtono ng pressure switch nandun sa ating video mga idol, paki-check na lang po, panoorin na lang po natin ng maayos, no. Kung naayos nyo na lahat yung linya nyo at na-check nyo naman yung supply nyo, so itotono nyo na lang ng maayos itong inyong pressure switch. Okay? So yun lang naman yung mga nagiging list na common na problema nila dito sa ating video na ginawa sa ating DIY na 12 volts na water pump. So dumako naman tayo dito sa ating mga materyales, no. Dito kasi mga idol, merong mga nagsabi sa ating power supply na mabilis daw or hindi raw nagtatagal yung ating power supply. Well, depende yan mga idol, no. Kung yung ating materials ay nakachamba tayo ng peke or mumurahin na power supply, kasi ang bili ko dito nasa 600 ata to or 700 plus na power supply ng CCTV. 20 amperes lang to mga idol, no. So ni-order ko to sa supplier, matagal na rin to mga idol eh. So hanggang ngayon okay na okay pa rin naman, hindi pa tayo nagkakaproblema dito sa power supply natin. At sa mga nakapag-install, nakapag-inquire sa akin, wala pa naman silang nagiging problema dito sa kanilang supply. At saka sa mga na-installan natin, wala pa naman silang nagiging problema. So yun lang naman. Dito naman sa ating pressure switch mga idol, meron din mga nagsasabi na baka malusaw daw kasi yun nga, DC yung ating supply na pumasok dito. Well, dito naman mga idol, wala namang problema dito, no, kasi itong pressure switch ay trigger switch lang naman. Pressure switch lang po siya. Kumbaga pressure lang yung nagtre-trigger ng kanyang pagtitrip mga idol, no. So okay na okay siya. Kahit wala pa naman ditong nagiging problema kahit hawak-hawakan natin yan. Wala yan. Tsaka hindi naman to umiinit mga idol kasi mababa lang naman yung ano natin dito sa pump. 180 watts lang naman siya. Kasi itong pressure switch natin ay ginawa naman to para sa mga 3 horsepower or 5 horsepower siguro pababa. So lantakin nyo kung ilang kilowatts yun or ilang watts yun. Pag umandar yun ng 220, mas mataas yun mga idol kung i-convert natin kung kukumputin natin sa amperes, no, sorry. Kumpara dito sa 12 volts. Pwede rin naman tong direct battery kung gagamit tayo ng mga 12 volts basta mataas yung ating AH ng ating baterya.
No, nasabi ko lang naman sa aking title noon, sa aking video na matipid talaga siya. So bakit ko nasabing matipid mga idol? Kasi unang-una sa materyales. Malaking malaking ano na kagad yun mga idol na mas mura siya kaysa sa iso-solar ko siya. Kasi may mga nagsasabi rin bakit hindi ko pa raw sinolar mga idol, no? Kasi mas makakatipid ako doon. Yes, makakatipid tayo doon mga idol in the long run po. Yun nga lang po, kapag susumahin po talaga natin, hindi po natin maiiwasan mga idol na magkaroon tayo ng problema sa baterya, lalong-lalo na andar to ng andar. Hindi natin masasabi na yung baterya natin na ilalagay dito, lalo na mahalang baterya, kasi kailangan nga natin dito mataas yung AH. Hindi natin masasabi mga idol na hindi magkakaproblema or hindi mag-degrade yung baterya sa laging pag-andar nito. So mas pinili ko na lang mga idol na padaanin siya sa 220 kasi maliit lang naman yung consumption niya. Kaya para sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, mas maganda mga idol, kung magse-set up kayo ng ganito, dito nyo na lang padaanin sa inyong DIO kung meron kayong DIO. Kung wala naman, ay no choice po tayo, talagang gagamit po talaga tayo ng baterya. At saka pwede rin naman to mga idol na lagyan na lang direct solar panel na dalawa na 150 watts connected in parallel. 150 watts na solar panel. Direct lang yon dito sa ating wire papunta sa pump. Tapos ano na mga idol, solar panel na. Yun nga lang mga idol, no. Medyo mahal, medyo may kamahalan din yung ating materyales ng solar panel. Kaya naisip ko rin po mga idol na ganito na lang kasi magkano lang naman to, 700 plus. Tapos ito nasa 1,000 plus yung ating pump. Ito, ang nagpamahal lang talaga dito mga idol, yung ating fittings at saka yung labor ng gumawa sa paglalagay ng straw sa ating water source. Pero kung yung inyong setup ay mayroong solar panel mga idol, hindi po advisable na maglagay tayo ng pressure switch. Kasi po, yung supply ng ating solar panel mga idol ay hindi natin masabi na constant po siya. Kasi kapag bumaba yung harvest natin at naisipan yung gamitin yung tubig nyo, hindi po matitrigger ng maayos yung ating pressure switch. Kasi nga, pagka mahina yung ikot ng pump dahil mahina nga yung harvest, ay hindi po makakapag-produce ito ng enough na pressure para matrigger itong ating pressure switch. So, di po advisable mga idol na maglagay ng pressure switch kung maglalagay kayo ng solar panel. Pero kung meron naman kayong baterya mga idol, wala pong problema. Pwede nyong gayahin yung setup na ito na may pressure switch. Okay? Itong pump pala natin ay 12 volts na carbon type to. So, mas maganda kung meron kayong mahanap na brushless, ay mas matipid na naman yun mga idol, no? Kasi brushless na po siya. Yun nga lang, syempre, yung price ng pump na yun kapag brushless ay medyo may kamahalan din. So, dito rin, kung gusto nyong lagyan ng tangke, pwede rin naman po siya. Yun nga lang po, hindi siya pwede yung mga pressurized na tangke, gaya ng mga nakagisnan natin na nakikita sa mga bahay-bahay na mayroong tangke na pressurized. So, hindi po niya kaya, mga idol, no? Pero ang advice ko sa inyo kung gusto nyo lagyan ng tangke ay magra-gravity type na lang po kayo na gagamitin. Yun naman po yung mga tangke na elevated, yung nasa taas yung tangke. Pwede yun mga idol. Pero pagdating po sa mga pressurized mga idol, hindi po siya advisable kasi hindi po kaya ng pump na i-pressurize yung tangke. Meron po kasi yung mga pump talaga na design para sa mga pressurized na tangke. So ito hindi po niya kaya. Ito nga lang, meron naman tayong maliit na parang tangke dito. Parang tank na rin po siya para matrigger po ng maayos yung ating pressure switch mga idol, no? Para gumana siya ng maayos. Dito nga rin pala sa pagbubuhay ng inyong pump pagka kayo nag-set up na at bubuhayin yung inyong pump mga idol. Meron po dito parang ano nito, ito kung nakikita nyo. Meron po itong parang tornilyo dito mga idol na kailangan yung buksan at lagyan ng tubig para matulungan yung buhayin at makasupsup ng maayos yung inyong pump ng tubig mga idol, no? So kailangan yung buksan yan at lagyan ng tubig habang umaandar yung pump. So dito hindi po advisable yung pump na ilagay na lang sa inyong gripo. Kasi meron yung iba na nakita ko yung setup nila mga idol, nakatutok na lang yung pump nila doon sa paanan or leeg ng kanilang gripo. Naglagay na lang sila ng parang T-joint tapos nilagay ito.
Yun nga lang mga idol, no, medyo mahihirapan po yung inyong pump pagka ganun yung setup nyo. Mas maganda pa rin po talaga yung mga ganitong pump na meron po siyang straw para meron siyang sariling pagkuhanan ng tubig ng water source, no? Hindi gaya nung nakatilang po siya sa kanilang mga gripo. So medyo mahirapan yung pump nyo at possible na masunog yung inyong pump mga idol, no? So meron din kasi yung mga nagkakaproblema dito na susunog yung kanilang pump or nag-overheat. Possible po yun mga idol na masyado pong mabigat or malalim yung sinisipsipan niya ng tubig. So ang pinakasikreto rin talaga dyan ay maganda-ganda yung ilalagay yung foot valve at saka maganda-ganda yung check valve. So ito naglagay ako ng foot valve at saka check valve dito para hindi po hirap yung ating tubig. Kasi once na napondohan na po yan ng tubig ay hindi po yan basta-basta malalaglag yung tubig sa baba at mawalan ng pondo ito. Kasi pagka ito nawalan ng pondo at ginamit nyo, walang lalabas na tubig kasi nalaglag po yung tubig sa baba. Yun naman po yung isang dahilan kapag mayroong singaw yung inyong setup. Pagka nagkaroon kayo ng singaw dito or dito, mawawala yung inyong pondo sa inyong pump mga idol. So, lagi ninyong pakatatandaan yung mga sineset up natin, dapat dino-double check natin mga idol para makaiwas tayo sa doble trabaho. So yun lang mga idol, no? Sana suportahan nyo yung ating channel. At kanina pa ako nagsasalita dito mga idol, baliktad pala yung ating damit, hindi ko na napansin. So medyo nagmamadali po tayo para makabideo tayo kasi medyo hapon na. Gagaling lang natin galing trabaho mga idol, no? So yun lang, please subscribe sa ating channel at paki-share naman mga idol, no, para marami pong makaalam sa ating mga ginagawang DIY mga idol at para marami pa po tayong magawang videos in the near future, no. So yun lang po. Maraming salamat.